Patawarin niyo po ako. Hindi ko na tuluyang magagampanan ang tungkulin ko bilang bagong albularya ng nayong ito. Pero huwag niyo namang ipagkait sa akin ang mabuhay ako ng normal at makasamang lalaking pinakamamahal ko. Inaamin ko, totoo ang sabi ng kauri ko na pinapapatay ka ng mga kalahi kong aswang. At ako, inutusan ng kapatid ko para gawin yon. Kaya lang, nang makilala kita ng lubusan, nagbago ang lahat. Mahalaga ang pagiging puresa ng iyong katawan at isipan sa pagiging isang albularya. Dahil sa iyong emosyon, pwede mong maisuko sa kanya ang pagkaberhen mo. Nangangahulugan din ito na isinusuko mo na rin ang iyong kapangyarihan. Napakahina mo. Hindi mo magampanan ng maayos ang tungkulin mo bilang albularya. Wala pa nga yan sa mga aswang na nakasagupan namin noon. Paano kung nataong wala tayong lahat na nakatatanda sa pag-atake ng malakas na aswang na yan? Nababaliw na ang albularya na yan. At talagang kinalimutan mo na ang tunay mong misyon na paslangin ang babaeng yan. Kaya nga nakita kita. Pinahihirapan ka dahil sa pagtataydor mo sa ating angkan. Ang pagiging tagapagmana ng isang angkan ay parang isang pribileyo kung saan ika'y titingalain, igagalang at pagsisilbihan ng iyong mga tagasunod dahil ikaw ang napiling mapagkatiwalaan ng isang napakahalagang bagay o kapangyarihan na nagmumula sa iyong angkan. Isang sumpang tungkulin sa iyong nasasakupan at maging sa pamilya. Pero ang pagiging tagapagmana may kaakibat na responsibilidad kung paano mo ito pahalagahan, pangangalagaan at pagyayamanin. Ngunit may mga pagkakataon ang pagiging tagapagmana mo rin ang mismong magiging dahilan para mawala sa iyo ang taong pinakamahalaga sa buhay mo. Magandang araw po sa inyo, Dark Shadow. Magandang araw po sa lahat ng mga masugid na tagapakinig. Batiin ko na rin po pati ang inyong mga bashers. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ay mula sa padala ng isang babaeng nagngangalang Elena. Tinanggap ang kapalaran na maging isang makapangyarihang albularya. Hindi siya kailanman nanggagad ng yaman, kasikatan, paggalang mula sa nakararami, kundi isang pagkakataon lang sa buhay niya ang maranasan, makitang masaya ang kanyang buong pamilya. 30 taon na ang nakalilipas sa isang bayan kung saan tawagin nila'y Gintong Sibol, ang lugar kung saan kadalasang nagmumula ang mga bagong henerasyon ng mga makapangyarihang albularyo na pinangungunahan ng kanyang lolo guro. Kapangyarihan ng aming angkan, malugod kitang tinatanggap mula sa aking puso't kaluluwa. Buong tiwala kong isinusuko ang aking buhay, nagagampanan ang aking katungkulan at mapabilang na isa sa pinakamataas na antas ng albularya sa aming nayon. Elena, binabati kita. Hindi lang dahil sa ika-20 taon mong kaarawan, kundi pati na rin sa pagtupad mo sa napakatagal mo ng pangarap. Nagbunga na sa wakas ang lahat ng iyong paghihirap. Maraming salamat, Ina. Elena, anak, hindi na basta-basta ang magiging responsibilidad mo bilang albularya. Kaya tandaan mong mabuti ang lahat ng naituro ko sa iyo. Opo, Ina. Pangako, gagampanan ko ng maayos ang ipinamana niyo sa aking kaalaman. O paano? Babalik na ako sa labas. Makikipagkwentuhan muna ako sa labas. At ikaw naman, huwag kang magmumukmuk rito. Makihalubilo ka sa iba. Sa'yo ang pagdiriwang na ito. Mamaya na lang po siguro. Aayusin ko pa kasi ang mga gamit ko. Sige, ikaw ang bahala.
Natanggap ko nga ang pinakamataas na pagkilala. Pero bakit parang hindi ako masaya? Elena, po. Lolo, kayo po pala. Sandali lang po at uupo ako. Katatapos ko lang pong manalangin. Sige, uupo rin ako rito para parehas tayong nakaupo. Huwag kang mabahala pa na magbigay galang sa akin. Hindi ko kailangan, lalo pat isa ka ng ganap na albularya. Lolo, naging guro ko rin po kayo. At bilang paggalang, nararapat lang na batiin ko kayo ng may pagrespeto. Pagtalima sa ayon sa nakasanayan ng ating angkan. Ikaw talaga. Kaya nga ba natutuwa ako? Dahil tinupad mo ang lahat ng ipinangako mo sa akin. Pangarap mo to, hindi ba? Pangarap ko nga ba? O inyong pangarap para sa akin? Siya nga pala. Napunta ako rito para ibigay ito sa'yo. Ano po ba yan? Mukhang napakahalaga ng laman ng maliit na baul na yan. Tama ka. Isa itong kayamanan para sa ating angkan. Mula sa araw na ito, ikaw na ngayon ang dapat mangalaga nito. At mula dito sa aking dalang maliit na baul, heto ang isang mahalagang bagay. Isuot mo sa iyong liig. Lolo, napakahalaga po sa inyo nito. Tama bang? Apo, tapos na ang responsibilidad at panahon ko sa mga yan. Ikaw na ngayon ang dapat mangalaga nito. Eto, isuot mo na sa liig mo. Ano po yan? Eto, kwentas na gawa sa buto at binhi. Magbibigay ito sa iyo ng proteksyon laban sa mga masasamang nilalang at kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit. Isuot mo lagi. Huwag na huwag mong huhubarin. Napakaganda nito, Lolo. Salamat po. Alagaan mo ito, Apo. Ang lahat ng bagay na natanggap mo sa araw na ito ay mga yamang tanging naipasa lamang sa ating angkan. Hindi ito kailanman nararapat mapunta sa hindi nating kadugo. Pangako, Lolo. Pangangalagaan ko ito. Higit pa sa buhay ko. Matapos ang pagdiriwang, isa-isa nang iniligpit ni Elena ang kanyang mga kagamitan. Nagpahinga para salubungin ang bagong yugto ng buhay niya bilang albularya ng Gintong Sibol. Samantala, sa tago at malalim na kuweba, may grupo ng mga aswang na nagtipon-tipon. Pinag-uusapan ang patungkol sa balitang may bagong tagapagmanang albularya. Sa nayo ng Gintong Sibol na sadyang kinatatakutan ng kanilang angkan. Mga kasama, nabalitaan niyo marahil ang isang pagdiriwang mula sa pinakasentro ng nayong ito. Ano naman ang kaugnayan ng pagtitipon na ito sa pagdiriwang na yun? Alam naman nating lahat na ang mga albularya ay nagbumula sa nayong yun. Ang parating magiging banta sa ating mga aswang. Oo. Dahil nagdudulot rin naman tayo ng kapahamakan sa mga tao. Kaya tulad natin, nasasanay rin sila at nagsasanay sila ng mga albularyang makakatalo sa ating lahi. Tama ka, Dario. Kaya ko kayo itinipon sa gabing ito para pag-usapan natin ang susunod nating hakbang para pabagsakin ang bagong albularyang yun. Yun ang magiging laman ng ating sesyon sa gabing ito. Hanggat wala naman sa ating may dudulot na kapahamakan ng kanyang pagiging tagapagmana, bakit tayo gagawa ng hakbang para pabagsakin siya? Dahil masyado na tayo nagkukulong at nagtatago sa ating mga lungga. Hindi na tayo nakakakuha ng ating mga kailangan sa mga tao. At natural na tayong mga aswang ay may pangangailangan rin sa laman ng tao. Kaya nararapat lang na kumilos tayo para mapigilan ang paghahari-harian nila
Ano bang gusto mong mangyari, kapatid? Gusto ko magpadala ng isa sa atin para mapaslang ang albularang iyon. Para muli tayong makalapit sa mundo ng mga tao at makuha ang ating pangangailangan. At sino ang ipapadala mo? Oo nga po, Pinuno. Sino nga po ang papadala? Isa-isa lang. Ikaw, Dario. Ikaw ang inatasan kong gumawa noon para sa atin. Bakit ako? May tiwala akong magagawa mo ito at natitiyak kong ikaw mismo ang magiging kahinaan ng albularya ngayon. Pero Rigol, sa iba mo na lang ipagawa. Kailangan kong sanayin ang iba pa nating mga tauhan. Wag la. May ibang gagawa ng trabaho ngayon. Ikaw ang gusto kong ipadala sa albularya ngayon. May angkin kang katangian na hindi kayang matangkihan ng kababaihan. At may lakas kang makapagpapahina sa tulad. Bata pa siya. Hindi pa ganap ang kanyang kapangyarihan. Ito ang tamang panahon para patayin mo siya. Madali mo siyang makikilala. Basta hanapin mo lang ang pangalang Elena. Paano kung maraming Elena ang nakatira sa baring yun? Elenang albularya. Sige, kung ipagkakatiwala niyo sa akin ang bagay na to, gagawin ko. Basta para sa ating mga kalahi. Mabuti. Mabuti kong kalor. Magiging karangalan sa ating angkal ang pagpaslang mo sa mga albularyo na yun. Kikilalanin ang iyong katapangan sa pagtanggap mo ng hamong ito. Bumalik sa normal ang pang-araw-araw na ginagawa ng mga taong nakatira sa Gintong Sibol matapos ang pagdiriwang nila noong nakaraang gabi sa pagtatalaga ng panibagong albularya sa kanilang lugar. Gaya ng dati, abala sa kanika nilang mga kabuhayan ang lahat at malaking bagay sa mga tao ang mga dayong dumarating sa kanilang lugar. Ito kasi ang magiging parokyano nila sa mga produktong kanilang ibinebenta. Hapon na namang oras na yun nang napansin ng ilang taga-baryo ang pagdating ng estrangherong binatang si Dario. Halos pagtinginan siya ng lahat, hindi dahil sa angkin nitong kagwapuhan, kundi pati na rin sa pagnanais ng mga taong mabentahan ng marami ang dayong binata. Ay! May poging parating, oh! Napakaganda talaga ng nayong ito. Hoy! Pogi! Halika! Baka gusto mong bumili nitong perlas na tinitinda ko. Totoo ba mga perlas na yan? Aba, oo naman. O baka naman, gusto mo rin ng perlas kung hindi pa nakukuha ng kahit na sino? Baka ibang perlas naman yung tinutukoy mo. Hindi mo dapat basta-basta ibinibenta yan. Ilaan mo yan sa lalaking mamahalin ka. Ay! Talaga? Mukhang natagpuan ko na nga siya eh. Kaso, tinatanggihan nga lang niya. Elena, sasama ka ba sa akin sa bayan? Mamimili kami ng mga gamit. Marami na naman palang dayong dumating. At mukhang pinagkakaguluhan na naman sila ng kadilagahan. Bakit napatigil ka? Sino ba yung tinitingnan mo? Tingnan mo sa bandaruan. Isang binatang matangkad, pinapalibutan ng mga dalaga. Oh, ano naman ngayon? Baka naman gusto mo ring makisali sa kanila. Sira ka ba? Hindi ako mababang uri ng babae para magkandara pa lang sa isang lalaki. Oo, gwapo siya. Pero hindi ibig sabihin nun, magugustuhan ko na agad siya. Mabuti naman kung ganun. Tara na sa bahay niyo at ihatid na kita. Siguradong hinintay ka na ni Apo Salome. Mabuti pa nga. Ang babaeng yun, nakatingin siya sa akin. Kanina pa. Sino kaya siya?
Ginoo, matanong ko lang, ano bang sadya mo para mapadayo sa aming lugar? Nakapagtataka kasing mapunta rito sa aming nayon ang isang gwapong dayong katulad mo. Ang totoo niyan, naghahanap ako ng trabaho. Dito ko napiling mamasukan sa inyo. May alam ka bang pwedeng pasukan? O may maire-rekomenda ka sa akin na papasukan ko? Tamang-tama! Nangangailangan ng tindero sa isang pwesto rito. Pwede kitang samahan at ipapakilala kita sa taong namamahala roon. Salamat. At bilang pasasalamat ko sa pagtulong mo sa akin na makahanap ako ng trabaho, bibilin ko itong perlas mo na hindi pa nakukuha ng iba. Talaga? Ay, napakabait mo naman. Ihanda mo na ang perlas mo. Uhugasan ko muna. Nataong walang masyadong pasyente si Salome sa kanyang tahanan, kung kayata naisipan muna nitong magtungo sa palengke at mamili ng mga kailangan nila sa bahay. Napadako siya sa tindahan ng mga gulay, nagtanong at tumingin. Presko bagong aning gulay ang talbos ng kamote. Hindi niya inaasahang makikita ang dayong binata na minsan niya nang nakita sa bungad ng kanilang nayon. Bili na po kayo ng talbos, murang-mura lang tsaka presko pa ho. Nandito pala yung lalaking dayo. At pumasok pa talaga siya bilang tindero? Elena. Kilala mo ako? Kung ganun, tama ang hula ko. Ikaw si Elena. Nakakatuwa naman. Nakilala kita sa wakas. Kilala mo ako, pero ikaw hindi kita kilala. Ako si Dario. Gulay ba kailangan mo? Talbos ng kamote? Eto kunin mo na. Mas presko ang isang to. Bakit ba ako naapektuhan sa presensya ng lalaking ito? Bakit biglaan na lang ako natitigilan? Ano kayang meron sa lalaking ito? At nagiging interesado ako sa pagkatao niya. Elena? Ayos ka lang ba? Hindi mo na sinagot ang tanong ko. Hindi na. Nakakuha na ako. Salamat na lang. Sige, mauna na ako. Marami pa akong bibilhin. Teka sandali. Huwag ka muna umalis. Gusto ko pa sanang makipag-usap sa'yo. Makipagkwentuhan. Ha? May dapat ba tayong pag-usapan? Alam mo ba na interesado ako? Na personal ka makilala. Humahanga ako sa'yo dahil bata ka pa. Hindi ko akalain na may ganito kalalim na karunungan ang isang kagaya mo. Salamat. Bukod ba sa pambobola mo, may iba ka pang pakay sa akin? Hindi ka naman siguro magpapagamot. Makikipag-usap lang sana. Kung magpapagamot ako sa'yo. Depende kung anong sakit ang ipapagamot mo. Mabigyan mo lang ako ng konting oras na makausap ka. Doon mo malalaman kung anong ipapagamot ko. Sige, tumabi tayo saglit at aalamin ko kung anong karamdaman mo. Sige, sana hindi niya malata ang tunay kong pagkakakilanlan. Umupo ka. Tatanungin kita at sasagutin mo ko. Hahawakan ko ang kamay mo. Eto ang mga palad ko. Ang kamay niya, magaspang at puno ng kalo. Ano bang ginagawa ng lalaking ito? At bakit ganito ang kamay niya? May problema ba sa kamay ko? Wala naman. May pakiramdam ako. May kung anong meron sa lalaking ito. Pero hindi ko siya basta makita. Ano nga uli ang pangalan mo? At kailan ka isinilang? Dario, isinilang ako January 10, 1970. Kung ganon, 25 taong gulang na rin palang lalaking ito.
Bakit ganun? Wala akong makita. Ni wala akong maramdaman. Bakit? May problema ba? Bigla kang natigilan habang hawak mo ang aking kamay. Wala akong maramdamang mali sa'yo. Talaga bang may sakit ka o ano? Kwan, Kung ginagawa mo lang ito para makausap ako at mapansin, pues, aalis na ako. Ang ayoko sa lahat, yung sinasayang ang oras ko. nagustuhan mo naman, di ba? Teka, sandali. Elena, sandali lang. Mabutit wala siyang nakita sa akin. Simula pa lang ito ng paglapit ko sa'yo. Hindi ako mag-aaksaya ng oras na hindi ka mapaslang. Nakakahiya ka, Elena. Kinikilig ka pa talaga sa simpleng pambobola niya. Nakakainis. Umayos ka, Elena. Albularya ka at hindi tamang makipaglantian sa isang katulad niya. Mag-aalas 6 na ng gabi ng mga oras na yun at abala si Elena sa isang batang pasyenteng kanyang ginagamota. Medyo nahihirapan siya. Kakaiba kasi ito sa mga kadalasan na mga kasong nahawakan niya. Labis siyang nagtaka. Bakit kakaiba ang pakiramdam niya ng mga oras na yun? Parang hindi umeepekto ang lahat ng mga dasal na kanyang ginagawa. Hindi niya ipinapahalata sa mga tao ang kanyang pagkabalisa. Nadagdagan pa ang kanyang kaba nang may maramdaman siyang kakaiba sa paligid. Elena, Oh. ano bang problema? Wala naman, ina. Sandali. Uulitin ko na lang ang dasal ko para sa bata. Bakit ganun? Kahit anong sambiting kong orasyon, hindi ko makita-kita ang hinahanap kong problema. Ang mabuti pa siguro, magpahinga ka na muna. Baka lang pagod ka na. Siguro nga po. Teka, sandali lang bata ah. Kukuha muna ako ng tubig. Nauuhaw ako. Sige lang, makakapaghintay naman ang pasyente, anak. Ano bang nangyayari sa akin? Anong problema sa ginagawa ko? May mali ba? Hindi ko magamot ang sakit niya. Oh, ano yun? Parang may nakita akong anino rito sa bahay. Pero paano? May lalaki talaga akong nakita. At siguradong hindi ako namamalikmata lang. Elena. Tama na. Kung sino ka mang nanggugulo sa akin, tigilan mo na ako. Elena! Ay! Oh! Diyos ko po. Lolo, kayo lang po pala. Bakit naman po kayo nanggugulat? Nagiging nervyosa ka ata, apo. At simpleng pagdating ko lang rito ay nagulat ka na. Kung sasabihin ko sa kanya na may nakita akong anino ng lalaki, baka questionin niya ang kakayahan ko bilang albularya. Hindi ko na lang babanggitin sa kanya. Oh, nagmuni-muni ka na naman. Ano bang inisip mo? Wala po. Baka po napagod lang ako sa dami ng pasyenteng hinahawakan ko sa ngayon. Kailangan ko muna siguro magpahinga, Lolo. Sige, ako na muna bahala sa natira mong pasyente. Baka kailangan mo nang magpahinga. Mamaya mag-usap tayo. Opo, Lolo. Simula nang hawakan ko ang palad ng dayong yun, bigla na lang siyang nagpapakita sa isip ko. Nakakainis. Panira ng konsentrasyon ko ang lalaking yun. Ano kayang nangyayari kay Elena? Bakit parang may kakaibang nangyayari sa apo ko? Hindi maikukubli ni Elena na labis siyang naapektuhan kapag naaalala niya ang mukha ng binata. May sundot ng kilig siyang nadarama sa tuwing naaalala niya ang maikling papuri nito sa kanya. At para mawala ito sa kanyang isipan, inabala niya ang kanyang sarili sa ibang gawain. Kundi man, ipinahinga muna niya ang pagod niyang isip at katawan.
Ayaw niyang mahalata siya ni Apo Salome at ng kanyang lolo Guro. Na nag-iisip siya ng walang kakwenta-kwentang bagay. Hindi nagtagal, pumasok si Tatay Guro sa kanyang silid at binalaan siya tungkol sa isang dayong binata. Elena, Apo. Lolo, bakit po? Wala naman. Naisipan ko lang bisitahin at kumustahin ka. Ayos lang naman po ako. Tulad pa rin ng dati. Maraming pasyenteng dumudulog sa akin para magpagamot. Ang totoo niyan, nagpunta talaga ako rito hindi para kumustahin ka, kundi para balaan ka. Balaan? Tungkol saan, Lolo? Tungkol sa isang binatang dayo na namamasukan raw sa nayon sa palengke. Ang bilis namang makarating kay Lolo ng balitang yun. Ang dami na talagang tsismosa sa bayan. Elena, binabalaan kita. Hindi lang dahil sa masama ang kutob ko sa binatang yun. Kakaiba ang pakiramdam ko sa lalaking yun. May maitim siyang binabalak ayon sa aking pakiramdam. Lolo, anong silbi ng pagiging albularya ko? Kung madali ako matatakot sa binatang sinasabi mo, kaya ko ang sarili ko. Hindi ko lang kasi maiwasang hindi mag-alala. Bago ka lang sa ganitong klaseng mga pagsubok, baka hindi mo kayanin. Anong silbi ng ibinigay mo sa aking kwintas at mga talisman? Kung hindi ko kayang protektahan ang mga to sa kahit anumang masasamang nilalang. Iba na ang usapan kung malakas na uri ng aswang ang makakaharap mo. Hindi po ako natatakot, Lolo. At isa pa, nandyan naman po kayo. Alam kong hindi mo ko pababayaan. Sige, naniniwala ako sa'yo. Basta kung sakaling mahirapan ka, lumapit ka sa akin at tutulungan kita. Opo, Lolo. Pati si Lolo, masama ang kutob sa dayong yun. Oo nga eh, pati ako. Nahihiwagaan sa aurang taglay niya. At hindi ko rin maunawaan kung bakit hinahatak ako ng aura niyang yun. Kahit ano pang katauhan na meron ng binatang yun, mabuti man o masama, pinaaalalahan ng kita. Hindi ka pwedeng basta magpakampante sa mga bagay na nakikita ng iyong mga mata. Mas delikado ang nilalang na may magandang muka. Mapanlin lang sila kesa sa nilalang na may pangit na anyo. Pero totoo ang nilalaman ng puso. Napapadalas ang pagiging wala sa sarili ni Elena. Lalo na pagdating sa kanyang panggagamot, yung tipong naaapektuhan na ang kanyang mga responsibilidad bilang isang albularya. May nakapagsabi sa kanyang inang Salome ang mga kakaibang bagay na napansin nila kay Elena na nagsimula pa noong makahalubilo raw nito ang dayong binata na nagtrabaho bilang tendero sa palengke sa kanilang bayan. Hindi nakatiis ang kanyang ina. Kinumpronta siya. Elena, magtapat ka nga sa akin. Magtapat ng ano, ina? Kung totoo bang bali-balitang napapabayaan mo na raw ang obligasyon mo bilang isang albularya. Po? Ina, hindi ko po pinababayaan ang obligasyon ko bilang albularya. Sino namang pong nagsumbong sa inyo niyan? Hindi na mahalaga kung sinong nagsabi sa akin. Ang pinupunto ko lang, huwag mong kalilimutang napakalaking responsibilidad ang nakaatang sa'yo ngayon. At alam mo kung gaano kahalaga ang tungkulin mo bilang isang albularya. Ina, hindi ko naman po nakakalimutan ng bagay na yun. Pero hindi ko rin po maiwasang mapagod, manghina, o di kaya'y malito. Siguro dahil bata pa ako. Wag na wag mong saking idadahilan ng bagay na yan. Dahil katulad mo, napagdaanan ko ang lahat ng sinasabi mo. Nasa sayo na lang kung paano mo to haharapin at titingnan bilang isang albularya.
Pagpasensyahan niyo po ako, Ina. Kung may pagkakataong napapabayaan ko ang tungkulin ko, hayaan po ninyo. Hindi na po mauulit. At isa pa, ano tong napapabalitang nakikipagmabutihan ka raw doon sa isang dayong tendero sa bayan? Maraming nakakakitang hawak mo ang kanyang kamay. Ina, wala po yun. Ang totoo niyan, nagpapagamot lang siya sa akin ng mga oras na yun. Nagpapatingin, nagpapagamot, o kahit na ano pang dahilan yan. Lalaki pa rin ang taong yun. At binabalaan kita. Dalaga ka. Maganda. At may malakas na kapangyarihan. Kung magpapadala ka sa emosyon mo, baka mapahama ka. Ina, hindi ko hahayaang mangyari yun. Hindi po ako gagawa ng bagay na ikapapahama ko. Elena, mahalaga ang pagiging puresa ng iyong katawan at isipan sa pagiging isang albularya. Dahil sa iyong emosyon, pwede mong maisusuko sa kanya ang pagkaberhen mo. At nangangahulugan din ito na isusuko mo na rin ang iyong kapangyarihan. Hinding-hindi mo na magagampan ng maigi ang tungkulin mo bilang albularya. Ina, magtiwala po kayo sa akin. Hindi ko po gagawin ang bagay na yan. Pangako. Isang kababalaghan ang nangyari sa nayon. Takot na takot ang lahat nang makita ang isang babaeng nagwawala sa kalsada. Nahihirapan ang mga taong hulihin siya. Sa pilitang itinali ang babae at dinala sa tahanan ni Elena. Gustong malaman ng lahat kung anong dahilan ng pagwawala ng dalaga. Kaya tinawag nila si Elena at ikinonsulta ang kondisyon ng babae. Doon nila nadiskubre na may malaking kagat pala ito sa bandang leeg. Nasa hinala nila kagagawan ng isang aswang. Grabe naman yung patay, no? Kaya, sulgon. Ay, ano nga kayang nangyari sa babaeng yan? Oo nga. Lahat tayo nagtatay. Dapat may sumagot naman. Kaya ka. Elena anak, mag-iingat ka. Nawala na siya ng malay, Inay. Titingnan ko lang maigi. Kung kagat nga talaga ng aswang ang nasa liig niya. Salome, aalalayan ko siya. Baka biglang kumilos ang masama ang dalaga. Ina, ang mabuti pa, sabihan ninyo ang mga tao na lumabas muna sa bahay natin. Natatakot akong madamay sila kung sakaling magkamalay siya. Elena, hindi mo sila pwedeng basta ipagtabuyan. Basta kung anong isipin nila. Iniisip ko lang ang kaligtasan nila, Lolo. Baka kung gumawa ng masama itong babae. Elena, huwag ka nang makipagtalo pa sa lolo mo. Gamutin mo na lang ang dalaga. Naiilang ako kapag maraming tao. Baka kung hindi ko ito magawa ng tama. Ano bang meron na dinudumog ng mga tao ang lugar na to? Nagkamalay na ulit ang babae. Bakit ganun? Hindi gumagana ang orasyon ko. Elena! Ano pang ginagawa mo? Magsimula ka na mag-orasyon! Opo, ginagawa ko na po. Kaya lang, parang walang epekto. Bakit ganun? Parang walang nangyayari. Goro, ako na lang muna ang gagawa. Baka nagugulat pa siya sa kanyang nakikita. Hindi pa niya kayang gawin to. Ang ganitong klaseng mga sitwasyon. Ano bang mali sa ginagawa ko? Ganyan ba ang kakayahan ng albularyang tatrabahuin ko? Mukhang madali ko lang siyang matatalo. Si Dario. Elena, nasa proseso tayo ng paggagamot. Pero natutulala ka dyan. Tumabi ka nga riyan. Kami na muna ng nanay mo ang gagawa. Opo. Ay, dako, mahina naman palang bagong albularya natin, Mare. Tignan mo, anong silbi ng tulad niya. Kung simpleng paggamot sa babae yan, hindi magawa, dako. Salome!
Hinintay pa talaga nating matapos yung mga chismosa Ay. bago tayo kumilos. Ang mabuti pa umalis na tayo. Sayang ang oras natin dito. Salome, nakagatga ito ng aswang. Lumayo kayong lahat! Ay, alis Hindi na masamasa ang talaga kondisyon kami. ng babaeng ito. Kaya huwag kayong manunod pa rito. Hala, magsiuwi na kayo! Ay, oo, pauwi na talaga. Umuwi na nga tayo. Tara na nga! Ay, nako, hindi natin makikita kung paano talaga manggagamot ang bagong albularya. Ay, sino? Karaniwan na lang yung ginagawa ni Apo Salome at ni Tatay Guro. Hindi nga talaga banta ang isang katulad ni Elena sa akin. Nakakaya ang nangyari. Hindi ko man lang naipakita sa lahat ang totoong kakayahan ko. Kunti pa ang magagawa ko sa kanya. Ang talagang magagawa ko ng pakay ko. Nagsisialisa na silang lahat. Pati si Dario. Isa pa yan eh. Dapat wala siya rito. Hindi tuloy ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. Elena, itigil mo na yung pagmumukmuk mo riyan. Tumulong ka rito sa amin para maitama mo yung pagkakamali mo. Opo, ina. Mula nang mangyari ang insidenteng pagpapahiya niya sa mga tao, nawala na ng tiwala si Elena sa kanyang sariling kakayanan. Nakatanggap siya ng napakaraming sermon mula sa ina, pati na rin sa kanyang lolo guro. Maluwag niya naman itong tinanggap. Alam niya kasi na may kapabayaan naman siya sa kanyang ginawa. Lumipas ang ilang linggo. Dumami pa ang mga insidenteng pag-atake ng aswang sa nayon. Lalong nag-alala siguro para kay Elena. Ito na ang pagkakataon dapat para mapatunayan niya sa lahat ang kakayanan niya para protektahan ang kanilang nayon. Subalit bigo si Elena. Hindi niya magawang gampanan ang kanyang tungkulin sa hindi malamang dahilan. Nagtipon ang mga kababaihan ng mga oras na yun. Pinag-usapan ang tumitinding problema sa nayon. Bakit bigla ng pagpapatawag nila ng pagtitipon? Pati ako'y isinama pa nila. 5 taon na ang personal na nakakasagupa ng mga aswang sa ating nayon. Ano man lang bang gagawin nating hakbang para lang matapos ang problemang ito? Elena, kailangan mo ng kumilos. Hindi po pwede ang mga nangyayaring kaguluhang ito sa ating lugar. Nang ako lang mag-isa, paano ko magagawa yun? Nakikinig ka ba sa pinag-uusapan natin, Elena? Wala ka ng kibo dyan. Lagi ka na lang parang may iniisip. Nakikinig po, Lolo. Hindi mo ba alam kung bakit ka ngayon narito? Baka nakakalimutan mo ang napakalaking responsibilidad mo bilang bagong albularya rito sa atin. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Parang nawawala ka sa focus. Wala naman po. Sadyang nawawala lang siguro ako sa focus. Yun na nga ang sinabi ko, inulit mo pa. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Parang nawawala ka sa focus. Wala naman po. Sadyang nawawala lang po talaga ako sa focus. Yun na nga eh. Ano sabi mo? Sa ganito pa talagang sitwasyon ha, Elena? Bakit? Sino ang nagiging dahilan ng pagkakaganyan mo? Itay, huminahon ka ho muna. Huwag naman nating masyadong persahin si Elena. Baka masyado lang siyang nabibigla sa dami ng responsibilidad na iniaatang natin sa kanya. Anong madaming responsibilidad? Gagamot lang siya. Magpo-focus lang siya. Hay, magtigil ka, Salome. Hindi ba't pinagdaanan mo rin ito? Alam ko ang alam mo kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo. Pero nagawa mo ang trabaho mo doon bilang albularya. Pagkatapos ang anak mong yan, basta na lang palalampasin ang kapabayaan niya sa kanyang responsibilidad. Huwag mong konsintihin ang anak mo sa mga kalokohan niya. Lolo, ginagawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko.
Hindi ko naman po sinasadya ang lahat ng kapalpakan ko. Hindi sinasadya. Ako ang napahiya sa ginawa mo. Kami ng iyong ina ang nagsilbing guro mo. Pero hindi mo magampanan ang tungkulin mo. Tay, tama na ho. Sakit! Tay, unawain na lang po muna natin ang kakayahan niya. Masyado pa kasi siyang bata para harapin ang ganitong klaseng sitwasyon. Salome, sa laragan ng pagiging albularya natin, ay walang mahirap at mabigat na sitwasyon. Kailangang maging matapang at matatag ang iyong anak. Wala pa nga yan sa mga aswang na nakasagupan namin noon. Paano kung nagkataong wala tayong lahat na nakatatanda? Sa pag-atake ng malalakas na aswang na yan, sa tingin mo ba, maililigtas ng karuwagan ng apo mo ang buhay ng mga taga-nayon? Isipin niyo ang ikabubuti ng marami, hindi lang ng sarili ninyong kapakanan. Patawad po. Patawarin niyo po ako. Pipilitin ko pong gawin ang lahat para maitama ang pagkakamali ko. Pero sana, bigyan niyo ako ng sapat na panahon at pagkakataon para makabawi. Huwag mong sabihin. Gawin mo, Elena. Dahil hindi mo basta maibabalik ang buhay ng mga taong namatay na. Sa pagkakataong ito at panahong bumawi ka na lang. Tinamaan ng gusto sa Elena sa sinabi ng kanyang lolo guro. Totoo naman kasi ang sabi nito, kung hindi siya matututo ng maaga, mas marami pang mapapahamak nang dahil sa kanyang kapabayaan. Napapadalas tuloy ang pagpunta niya sa palengke, naglakad-lakad, nagpalipas ng orasa, nagpalabas ng kanyang sama ng loob. Mabuti na lang, sinamahan siya ni Cardo. Siya ang nagsilbing kausap nito tuwing naguguluhan siya. Elena, ayos ka lang ba? Ano ba kasing nangyari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan, di ba? Bakit ngayon parang nawawala ka lagi sa sarili mo? Naiinis na rin talaga ako sa sarili ko. Nang dahil lang sa presensya ng isang lalaki na hindi ko pa gaanong kilala. Parang naapektuhan lahat ng tungkulin ko. Alam mo ba, dahil dyan sa pananahimik mo, nagdududa na ako. Nagdududa saan? Kilala kita, Elena. Hindi ka magkakaganyan kung hindi dahil sa isang tao. Lalong-lalo na kung lalaki. Lalaki? Sino? Yung tayo. Si Dario. Oo, si Dario. Bakit bigla kang namula? Tama ba ang hinala ko? Ikaw, kung ano-anong iniisip mo. Kung wala kang sasabihing maganda, pwede bang manahimik ka na lang? Ito naman, nabibiro lang naman ako. Hindi mo na kasi ako kinakausap na maayos kaya pakiramdam ko may ibang lalaki nang gusto mong makasama at makausap. Alam mo naman, ang dami ng responsibilidad ko. Hindi ako pwedeng basta-basta na lang makipagkwentuhan sa'yo. Sana nga ganun lang kasi sa tagal lang nagpaparamdam ako sa'yo hanggang ngayon. Di mo ako pinapansin. Darating tayo dyan, pero hindi pa ngayon ang tamang panahon. Mas maraming mahalagang bagay akong dapat pagtuunan ng pansin kesa sa panliligaw mo. Sige, igagalang ko ang desisyon mo. Maghihintay ako sa tamang panahon na sinasabi mo. Hindi maiwasang magselos ni Cardo sa mga ikinikilos na Elena, lalo na nang mabanggit niya ang binatang dayong minsan pa lang nilang nakita. Napagpasya niya nga manmanan ang binata. Tiyempong nakita si Dario na pumapasok sa gubata. Sinundan niya ito. Nagtago siya sa puno sa tuwing napapahinto ito sa kanyang paglalakad. Napatulala na lamang siya nang makita ang kakaibang ikinikilos nito. Naghubad ito ng damit, nagpunas ng kakaibang langisa sa buo niyang katawan habang nagsasambit ng orasyon na hindi niya maintindihan. Dito ng laki
ang kanyang mga mata. Usko! Anong klaseng nilalang ang dayong ito? Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito na makakain muli ng sariwang dugo at laman. Sino kaya ang una kong bibiktimahin? Kumpirmado na. Isang aswang ang dayong ito. Sino mag-aakalang sa likod ng napakagwapo nitong mukha nakatago ang pagiging aswang niya? Mukhang may tao. Oh, napansin niya ang presensya ko. Hindi ako pwede magtagal dito. Papahamak ako. Kailangan malaman ni Tatay Guro ang latang ito at mabalaan si Elena sa pagkaibang niya kay Dario. Alam ko may nakakita sa akin. Pero hindi ko pag-aaksaya ng oras ang isang tulad niyang mahina sa Elena. Siya ang totoo kong pakay. Hindi ko ugaling pakialaman ang mga taong wala namang halaga sa aking misyon. Patalilis na tumakas si Cardo. Hindi niya gustong mamatay sa kamay ng aswang na karibal. Desidido siyang tapusin ang kahibangan ni Elena kay Dario. Hindi man ito maamin, pero nakikita sa mga pagkilos nitong apektado siya tuwing nakikita niya ang binata. Samantala, isang hapon, sa kagustuhan ni Elena, napakatutukan ang kanyang pagiging albularya. Nagtungo siya sa kagubatan. Meron ditong mahabang ilog. Dito niya napiling magnilay-nilay at pagtuunan ng pansin ang kanyang pinag-aralan at hindi niya inaasahang makikita niya rito ang binatang si Dario. Elena? Dario, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ako ang nagtatanong niyan? Ang totoo, nandito ako para pag-aralan ng mga bagay na hindi ko pa kayang gawin sa pagiging albularya ko. Mahusay ka naman sa larangan ng hawak mo. Bakit kailangan mo pang pag-aralan? Hindi pa ako ganun kahusay. May mga bagay pa rin akong kailangang pag-aralan. Pwede ko rin bang matutunan yan? Sabay tayo. Oh. Para naman may katuwang ka sa pagbabalik-aral mo sa mga leksyon na hindi mo pa gaanong natutunan. Ang mukha niya halos malapit na sa akin. Ramdam ko na ang mainit niyang hininga. Elena. Oh. Maganda pala siya. Lalo na kapag tinititigan sa malapitan. Oh. Kailangan ko umiwas ng tingin. Hindi pwedeng mapalapit ako. Lalo na sa kanya. Sige. Magtulungan tayo mag-aral. Mukhang mas gaganahan akong magbalik-aral kung kasama kita. Talaga? Oh. Salamat. Ang saya-saya ko na pag-aralan ang pagtulong mo at ang paggagamot mo kasama ka. Walang anuman, Dario. Itigil mo na yung pagyakap mo. Mag-aaral pa tayo, hindi ba? Pasensya na. Masaya lang ako. Napapayag na makasama mo ako sa iyong pag-aaral. Nag-iwan ng matinding kilig sa kamalayan ni Elena ang tagpo nilang iyon ni Dario. Naging simulain iyon para makumpirma niyang may puwang ang lalaking ito sa puso niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam siya ng kapanatagan sa piling ng isang binata. Naghiwalay silang may pangakong magkikita silang muli. Samantala, si Cardo agad na nagtungo sa tinutuluyang bahay ni Tatay Guro at sinabi ang nakakikilabot na natuklasan niya tungkol sa binatang si Dario. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Opo, Tatay Guro. Kitang-kita mismo ng aking dalawang mata ang pagpalit niya ng anyo. Siya ang aswang na matagal na nating hinahanap.
Mayroon bang ibang nakakaalam bukod sa'yo? Wala po, Tatay Guro. Pero bala ko sanang sabihan si Elena na may kutob akong nahuhulog na ang loob ng apo niyo sa binatang yun. Sinasabi ko na nga ba, tama ang hinala ko. Kaya nga ba madalas ang paghihina ng kapangyarihan ni Elena dahil sa isang lalaki? Kung gano'n, umamin na sa inyo si Elena na may gusto siya sa Dario yun. Hindi pa man niya aminin sa akin, pero alam ko na kapag nangihina ang kapangyarihan ng isang albularya tulad ni Elena, ay nababaling ang atensyon nito sa iba, lalo na kung nasasangkot ang kanyang puso't isipan. Yun ang batas ng aming pamilya. Ang pure na kaisipan ng puso ng isang albularya ang pinakamalaga. Hindi mo magagampanan ang iyong tungkulin kung magmamahal ka. Sa Elena, siguradong may itim na balak ang Dario yung kay Elena. Tatay Guro, nababahala ko para kay Elena. Hindi kaya may masamang balak si Dario sa kanya. Aswang si Dario. Alam nating may matinding kalaban ng aswang, isang albularya. Maaring ginagawa ito ni Dario ang lahat para mahulog ang loob nito at lansin si Elena. Diyos ko, hindi nga malabong mangyari yun. Kailangan nating makumpirma. Mamaya, sumama ka sa akin. Sa sagradong silid, may gagawin tayong dalawa. Labis na nag-alala ang dalawa sa natuklasan nilang masamang balak ni Dario kay Elena. Kaya nga, agad na nag-isip ng paraan siguro kung paano niya mailalayo si Elena sa bitag ng binata. Samantala, bumalik si Dario sa kanilang kuweba. Iniulat sa kapatid ang progreso ng kanyang misyon. Rogon, kapatid ko. Kumusta ang misyon mo? May magandang balita ka na bang sasabihin sa akin? Hindi ko pa siya napapaslang. Pero unti-unti ko nang makukuha ang loob niya. Bakit pinatatagal mo pa? May mga pagkakataon ka na. Sunggaban mo na agad. Pero may iba akong binabalak. Gusto kong matutunan ang kanilang kaalaman para may makuha tayong panibagong kaparaanan na mas makapagpapalakas ng ating angkan. Wala akong sinabing gawin mo yan. Ang pagpaslang sa albularya ang tanging misyon mo. Bakit ka kumikilos ang hindi ayon sa aking plano? Para rin naman sa atin to. Mas malawak ang ating kaalaman sa kanila. At magagamit natin yun para sa susunod nilang mga henerasyon. Bakit pakiramdam ko, iba ang tono ng motibo mo? Hindi kaya nahuhulog ang loob mo sa dalagang yun? Kaya mas gusto mong mapalapit sa kanya? Hindi totoo yan. Wala akong gusto sa kanya. Ginagawa ko lang lahat ng alam kong mas makakatulong sa atin. Beno, pagbibigyan kita sa ginagawa mo. Pero sana, huwag nang umabot sa puntong magkatotoo ang mga hinala ko. Dahil kapag pumalpa ka sa misyong ginagawa ko, ako mismo ang tatapos sa'yo. Sige na, bumalik ka na sa misyon mo. Oo, kapatid ko. Bakit nga ba kasi hindi ko magawang paslangin si Elena? Ano bang pumipigil sa akin para gawin yun? Nawalan na ako ng tiwala sa iyo, Dario. May hinala ako. Hindi na ang pagpaslang sa albularya ang kanyang pakay, kundi para makasama ang babaeng yun. Demon! Halika rito! Bakit pinuna? Sundan mo si Dario. Alamin mo kung ano talagang ginagawa niya sa kanyang misyon. Huwag kang magpapalata. Gusto kong kumilos ka ng palihim. Panala! Nagsagawa ng isang ritual si Tatay Guro para makumpirma kung totoo ang lahat ng kanyang nalaman mula kay Cardo. Gamit ang dugo ng manok na isinalin niya sa mangkoka, dinasalan niya ito at sinilyuhan ng orasyon. Nagtungo siya sa sagrado niyang altar, humarap rito
lumuhod sa tapat ng metala na palangganang may tubig. Dito ibinuhos ang dugo mula sa mangkok. Humulma ng anyo ng halimaw ang dugo. At biglang bumalik sa anyong tao. Hindi na siya nagtaka. Totoo nga ang sinabi ni Cardo. Tatay Guro, anong nangyayari? Bakit ganun? Cardo, tama ang lahat ng sinabi mo. Isang ang aswang si Dario. Diyos ko, ano ngayon? Ano dapat natin gawin? Si Elena, paano siya? Mapapahamak siya kung wala tayong gagawin. Pipigilan nating mangyari ang Cardo. Basta't pangako mo sa akin, pangangalagaan mong apo ko. Huwag mong hayaang mahulog ito sa bitag ng aswang na yun. Sa pagbabalik ni Dario sa nayon ng Gintong Sibol, agad itong nakipagkita kay Elena. May usapan kasi silang sabay na pag-aaralan ang mga katuruan ng pagiging albularya. Nang mga gabing yun, ang tanging mga huli lang ng kuliglig at kulisapa ang kanilang naririnig. Nakarating sila sa pinakadulo ng kagubatan kung saan matatagpuan ang malawak at malinis na ilog. Ang ganda ng paligid. Ang lakas pa ng agos ng tubig. Mawa ka sa kamay ko. Baka madulas ka. Ha? Sa kamay mo? Baka may iba ka pang gustong hawakan. Pero dito sa kamay ko, hindi kita pwedeng hayaang maglakad na mag-isa. Madulas ang tinatapakan nating lupa. Kundi pagkakamali lang, mahuhulog tayo. Oh, sige. Ang init at medyo magaspang ang palad niya. Tulad ng unang araw na nahawakan ko ang kamay niya. Mabigat siguro ang responsibilidad niya para magkaroon ng ganitong klaseng mga palad. Bakit ba sa tuwing hinawakan mo ang kamay ko, napapapikit ka at parang may iniisip? Ano bang iniisip mo? Pasensya ka na sa kamay ko. Magaspang. Hindi, ayos lang. Iyang palad mo magaspang. Oo nga. Nangangahulugan lang na masipag ka. Iyan ang bunga ng paghihirap mo. Salamat. Naiintindihan mo ang paghihirap ko. Kung alam lang sana niya kung gaano karaming tao ang napatay ng mga kamay kong ito. Salamat sa paghihintay mo sa akin sa bungad ng gubat. Akala ko nga hindi ka sisipot. Pwede ba naman yun? Ngayon pa, desidido na akong mag-aral ulit ng aking pagiging albularya. Oo, at kasama ko. Hoy, mag-aaral tayo ha. Baka kung anong umaandar sa isip mo. Ano ba sa tingin mo ang umaandar sa isip ko? Ano ka ba? Ikaw nga itong parang namumula dyan. Kahit gabi na at madilim mapaligid, ramdam ko yung tuwa mo. Dahil sa higpit ng hawak mo sa magaspang kong kamay. Tinutukso mo ba ako? Ayoko na. Bitawan mo na lang ang kamay ko. Ay! Di! Madulas ang lupa! Di! Kumapit ka ulit sa akin! Mahulog ako sa ilog! Elena! Dario! Elena! Kumalma ka! Andito ako! Hindi ako marunong lumangoy! Kumapit ka sa akin! Iaahon kita! Tapos sumawa ka sa gilid ng bato para makaakyat ka! Sige! Dario, nakakit na ako! Oo nga! Nakikita kong nakaakyat ka na! So aakyat na rin ako! Aahon na rin ako! Okay ka lang ba? Oo, pasensya na. Nabasa ka patuloy ng dahil sa akin. Hindi naman kita pwedeng pabayaan na malunod. Manadagot ako sa mga magulang mo. Nakakailing naman ang sitwasyon natin. Bukod sa nabasa ng mga libro ko, pati na rin ang mga damit natin. Nakabakatang
magandang alindog ng kanyang katawan. Hindi ko tuloy maiwasang hindi maakit sa kanya. Napakaganda mo, Elena. Dario, ano ba itong nararamdaman ko? Lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Papalapit na ang mukha niya sa mukha ko. Parang gusto niya ang paglapit ng aking mukha sa kanyang mukha. Patawarin mo ko, Elena. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Dario. Tuluyang inangkin ni Dario si Elena. Pinagsaluan nilang dalawa ang tamis ng kanilang pagniniig. May mga pagkakataong napansin ni Elena ang biglaang pamumula ng mata ni Dario. Binaliwala niya lamang iyon dahil aminado siyang hindi niya kayang pigilan pa ang sabik na kanyang nadarama. Hindi alintana ng dalawa ang putik na kanilang hinihigaan. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon. Mapalapit si Dario sa isang dalaga. Palibasa, abala ito sa pagsasanay sa pangangalaga ng kanilang tribu. Kaya nawalan siya ng panahong makipagmabutihan sa kahit na sinong dalaga. Matapos ang kanilang pagniniig, kinuha ni Dario ang kanilang damit, itinakip sa pagod nilang katawan, niyakap niya si Elena. Nakatulugan ang pagod ng ligaya na kanilang nadarama. Samantala, nag-usap sina Guro at Marta. Dito nila binanggit ang seryosong sitwasyon ni Elena. Guro, hindi natin pwedeng pag-isipan ng masama si Elena. Baka naman na nagkakamali lang kayo. Marta, napapadalas ang panghihina ng kanyang kapangyarihan. Hindi pa ba sapat na dahilan yun para maagapan ang problemang maaaring dumating? Pwede naman. Pero bigyan natin ng pagkakataong magpaliwanag si Elena. Baka naman masyado lang natin itong pinangungunahan. Bakit parang katulad ka na, Elena? Yung tipong parang ang tagal sumagot. Meron ka rin bang pinoproblema? Sige, pumapayag ako. Bigyan natin siya ng pagkakataong magpaliwanag. Ay, teka. Nasa na nga bang batang iyon? Kagabi pa siya nagpaalam kay Salome na magsasanay. Bakit hindi pa siya bumabalik? Ay, yun na nga, hindi pa. Saan naman kayo nagpunta ang babaeng yun? Bigla tuloy akong kinabahan. Nandito na po ako. At saan ka galing? Bakit inumaga ka nang uwi? Nag-ensayo po sa kagubatan. Ano? Anong klaseng pag-iensayo naman ang ginawa mo roon? Sa kalaliman ng gabi. Sino ang kasama mo? Si Cardo? Hindi po. Ako lang mag-isa. Wala po akong kasama, Lolo. Sigurado ka? Opo, Lolo. Guro, wag mo muna siyang pagalitan. Ang mahalaga ay nandirito na siya sa bahay. Elena, kailangan nating mag-usap. Hindi na ito pwedeng palagpasin sa pagkakataong ito. Nalinawin sa iyong lahat tungkol sa tungkulin at responsibilidad mo. Kaya makinig ka sa lahat ng sasabihin ko. Opo, Tandang Marta. Si Lolo, masama pa rin ang tingin niya sa akin. Para bang may masama siyang hinala sa lahat ng ginagawa ko. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Ayokong magsinungaling sa kanila. Pero ayoko ring magsinungaling sa totoong nararamdaman ng puso ko. Nararamdaman ko may kakaibang nangyari kay Elena kagabi. Ang mga ikinikilos niya kanina, hindi yun tanda ng pag-iinsayo. Tanda yun na napagod siya ng gusto.
Ano kayang ginawa niya sa gitna ng kagubatan? At bakit gano'n ang itsura niya? May kakaiba. Hindi niya man sabihin, pero malalaman ko rin kung anong nangyari. Maliban kay Elena, nabanggit na rin ni Cardo kay Apo Salome ang kanyang nalalaman tungkol sa katauhan ng aswang na Dayo. Sa tindi ng paninibugong nararamdaman niya kay Dario, isiniwalat niya ang katotohanan. May napupusuan ng binata sa Elena, kaya unti-unting nanghihina ang kakayahan nito bilang isang albularya. Naalarma tuloy si Salome at agad na kinausap ang kanyang anak. Bakit ba sunod-sunod ang pagpapatawag nila sa akin? Ano ba talagang nangyayari? Elena, anak, totoo bang nakikipagmabutihan ka sa isang binatang hindi mo pa lubusang kilala, ha? Ina, sino naman po ang makatinggilan na nagsabi sa inyo niyan? Wala pong katotohanan ng bagay na yan. Sinasabi mo bang sinungaling si Cardo? Ayun, lumabas na rin ang totoo. Si Cardo ang nagkakalat ng chismis. Kaya kahit si Lolo at si Tandang Martha, kinakausap ako tungkol sa walang kakwenta-kwentang bagay na yan. Sige, sabihin na nating kasinungalingan ng lahat na sinabi sa akin ni Cardo na nakikipagmabutihan ka sa isang binata. Pero binabalaan kita. Malalaman ko rin ang totoo kung hindi ka nga nakikipagrelasyon sa binatang yun. Ina, pinagdududahin niyo po ba ako? Hindi. Pero natatakot lang ako sa magiging kahihinat na nito sa iyo. Kung magpapadala ka sa iyong emosyon, hindi ka niya dapat na makuha. Isa siyang aswang. Aswang na nagtatago sa napakaamo niyang mukha. Siya ay isang kaaway na nagnanais na patayin ka, Elena. Hindi totoo yan. Yan ang katotohanan. Kaya kung magpapadaig ka sa iyong nararamdaman, yan mismo ang magpapabagsak sa kapangyarihan mo. Kaya bago pa mahuli ang lahat, ngayon pa lang, Elena, layuan mo na ang binatang yon. Hindi makapaniwala si Elena sa kanyang mga narinig. Kaya pala ganun na lamang. Kumbalaan siya ng lahat. Ngayon, kinakabahan siya, natatakot. Ano nga ba ang mangyayari sa kanya? Huli na ang lahat. Naisuko niya na ang kanyang bataan sa isang aswang. Tsak na mananagot siya sa lolo-goro niya. Mabibigo na siya sa tungkuling iniatang sa kanya. Napatakbo siya sa kagubatan. Walang tigil ang kanyang pag-iyaka. Sa ganung paraan lang niya na ibuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob. Sa pagmamadali niya sa kanyang pagtakboy, nadapa siya sa parting maputik at mabahong parte ng gubata. Walang tigil ang kanyang pagsigaw at paghampas sa lupa. Napapikit na lamang ang kanyang mga mata. Sa pagod niya sa pag-iyaka, hindi niya napansing na idlip na pala siya. Ilang saglit pa'y narinig niya ang mahinang yabag ng mga paa. Ano yun? May tao ba sa paligid? May naririnig akong mga yabag. Teka, may aswang na pagala-gala sa gubat. Hindi ako kikilos. Baka makita niya ako. Anong ginagawa mo dito, Digon? Wala lang. Namamasyala sa kagubatan. Si Dario. Andirito siya. Minamanmanan mo ba ang lahat ng kilos ko? Sino nag-utos sa'yo? Bakit ba, Dario? Natatakot ka bang sabihin ko sa'yo ang babala ng kapatid mo sa pinaggagawa mo? Digon, wag na wag ka magkakamaling mag-ulat sa kapatid ko ng kasinungalingan. Ginagawa ko ang misyon ko. Wag mong sisiraan ako sa kanya. Ginagawa mo ang mission mo
Bakit buhay pa rin ang albularyang yun? Hanggang ngayon. Napakahina mo. Simpleng pagpatay lang. Ang pinagagawa mo, pinatatagal mo pa. Wala kang alam sa usapan namin ni Rogon. Alam ng kapatid ko ang lahat ng binabala ko. Bago ko siya patayin. Balak? Tulad ng ano? Tulad ng pakikinig mo sa albularyang yun? Diyos ko, totoo nga ang sinabi ni Kato. Hindi niya kausap ang asong na yan. Kung hindi siya katulad nito. Kung hindi mo magagawa ng tamang misyon mo, sasabihin ko kay Rogon, ako na lamang ang papatay sa albularya na yan. Wag! Hindi mo pwedeng gawin yan. Itiwan mo ko. Sasabihin ko kay Rogon ang lahat ng kapalpakan mo. Hindi ako papayag na saktan mo sa Elena. Ako ang makakalaban mo. Lumabas din ang totoo. Sinisinta mo ang albularyang yun. Hindi ko ito palalampasin. Malalaman ito ni Rogon! Hindi maaari. Traidor ka! Sinaksak mo ako sa dibdib talaga! May silbi pa lang na pag-aralan kung kahinaan natin mga aswang. Bisit ka! Sakit mo talaga! Ginlamit yun! Traidor ka! Traidor ka, Dario! Oh, Diyos ko, pinating niya ang kauri niya. Ganito ba talaga ang tunay na katauhan ni Dario? Isang aswang na kayang pumatay ng kahit na kauri niya. Lolo, tulungan niyo ako rito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ako makabangon sa pagkakadapa ko. Tulungan niyo ako. Nabahala sina Salome, Goro, Cardo at Tandang Marta dahil magdamag na hindi umuwi si Elena. Kaya nga, kahit alanganing oras, sinuyod nila ang buong nayon ng gintong sibol para lang hanapin si Elena. Samantala, sa kagubatan, hindi na nagawang makakilos ni Elena mula sa kanyang kinalalagyan. Hindi niya alam kung gaano katagal ang kanyang pagkakadapa sa lupa sa ingat na hindi siya makita ng dalawang aswang na nag-aaway. Unti-unti siyang bumangon, paluhod na tumayo. Nagulat na lamang siya nang biglang may humawak sa kanyang likuran. Elena? Lumayo ka sa akin. Huwag mo kong hawakan. Layuan mo ako! Elena, nakita at narinig mo ang lahat. Magpapaliwanag ako. Huwag mo kong kausapin ng ganito. Alam ko na ang lahat, Dario. Isa kang aswang na gusto kong patayin. Hindi. Hindi totoo yan. Anong akala mo sa akin? Bingi? Bulag? Mismo akong nakakita at nakarinig. Pero itinatanggi mo pa rin. Elena, inaamin ko. Totoo ang sabi ng kauri ko. Pinapapatay ka ng mga kalahi kong aswang. Ako ang inutusan ng kapatid ko para gawin yun. Kaya lang nang makilala kita ng lubusan, nagbago ang lahat. Lalo na nang natutuhan ko kung gaano kabuti ang hangarin ng mga albularya na makatulong sa iba. Kayong mga albularya ay nabubuhay para puksain ang mga aswang na pumapas lang ng tao na gustong mabuhay ng tahimik. Habang kami naman, pumapas lang ng mga taong walang kasalanan para mabuhay. Anong gusto mong maging reaksyon ko sa mga sinasabi mo? Matuwa ako dahil sa pagbabago ng pananaw mo tungkol sa amin. It's up to you, Elena. Gusto ko lang malaman mo
Totoo na. Elena! Elena, nasan ka? Dario, umalis ka na. May hinala akong hinahanap na nila ako. Sige na. Pero hindi pa ako tapos magpaliwanag. Delikado ang buhay mo. Kapag naabutan ka nila, pakiusap. Iwan mo na ako. Elena po! Sumagot ka! Bilis na. Saka na tayo mag-usap. Sa ngayon, iligtas mo muna ang buhay mo. Nakakainis. Pero patawad. Iiwan kita sa ganitong sitwasyon. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay at maipaliwanag sa akin ng totoo. Pero hindi muna sa pagkakataong ito. Kailangan mong mabuhay at lumayo sa pamilya ko. Elena? Elena, anong nangyari sa'yo? Paano ka napunta rito? Tulungan mo muna akong makatayo. Hindi ko kayang kumilos. Papunta na rito si Tatay Guro. Halika, tumayo ka. Oh, may napansin ako sa bantaron. Mamaya titingnan ko saglit. Ginamot ni Cardo ang mga galos at gasgas na natamo ni Elena mula sa pagkakadapa sa kagubatan, kasabay ng pagdampi ng bulaka ng mga gamot sa kanyang sugata. Walang tigil na sermon ng mga matatanda sa biglaan niyang pagkawala. Kahit anong gawing pagtataboy ni Elena kay Cardo, hindi ito nagpatinag. Panay pa rin ang pagpahid dito ng bulak sa mga sugat ni Elena. Itigil mo na nga yung pagdampi mo ng bulak sa mga sugat ko. Lalo lang sumasakit ang mga galos ko sa ginagawa mo. Sinusunod ko lang naman ang utos sa akin ni Apo Salome. Kaya nga, di ko pwedeng gawin ang sinasabi mo. Elena, huwag mong ibalin sa iba ang sermon. Sinasabi namin sa'yo, anong ginawa mo sa gubat at nagkakaganyan ka? Wala po. Nadiskrasya lang po. At paano ka naman napunta doon? Lumipad ka? Hindi po. Nagpunta ako ron at nagpahangin para magpalipas ng sama ng loob. Sama ng loob? Saan? Sa nalaman mong totoong katauhan ni Dario? Kalimutan mo na siya. Mas pagtuunan mo ng pansin ang mga bilin sa'yo ni Tatay Guro. Hindi yang nararamdaman mo. Huwag mong ibalik sa akin ang dahilan kung bakit ka nagsumbong kina ina at lolo. Dahil ang totoong nararamdaman mo sa akin, ang gusto mo, ipagdultulan yun. Kaya mo nga sinisiraan si Dario. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin nauunawaan ang pinakadahilan ng paghihigpit namin sa'yo? Hanggang kailan ka makikipagbatigasan sa amin, Elena? At alam mo na rin ang totoo. Pero nabubulagan ka pa rin sa lalaking yun. Elena, itigil mo na ang kahibangan mo. Gampanan mo ang tungkulin mo bago mo sundin yung puso mo. Tama na. Ayoko nang marinig ang lahat ng sasabihin ninyo. Sawang-sawa na ako maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto nyo. Na dapat gawin ko ang ganito. Na dapat gampanan ko ang pagiging albularya ko. Ina, Lolo, Tandang Marta, natutuliling na ang utak ko sa mga paalala ninyo na hindi matanggap ng puso ko. Kung hindi ko magampanan ang tungkulin ko, bawiin nyo na lang sa akin ang lahat. Mas gugustuhin ko pang maging ordinaryong babae na lang kaysa ipagpilitan ko ang aking sarili sa bagay na hindi ko naman kayang gampanan. Sina kayo! Elena! Elena, saan ka pupunta? Elena! Bumalik ka! Bawiin mo ang sinabi mo, Elena! Tumigil ka na, Guro. Huwag mo nang ipagpilitan ang gusto nating gawin ni Elena. Siguro nga'y nagkamali tayo ng desisyon natin. Napiliin siyang bagong albularya ng ating nayon. Hayaan na lang muna natin siyang makapag-isip-isip. Cardo, ihatid mo na si Inang sa kanyang bahay. Alam kong gusto na niyang magpahinga.
Opo, kung kayo titigil na ng ganun-ganun na lang, pues ako hindi. Hindi ako papayag na mapunta lang sa aswang na yun si Elena. Pabalik na si Elena sa kanyang silid nang makaramdam ng kakaibang init ng kanyang sinapupunan. Napahinto siya sa kanyang paglalakad. Nakaramdam ng biglang pagkirot ng paningin. Dito niya naalala, kailan nga ba sila nagniig ni Dario? Sa sobrang pag-aalala niya, hindi niya napansin ang bilis ng paglipas ng mga linggo. Pinakiramdaman, pinulsahan ang kanyang sarili. Binilang ang mga araw na dapat ay dadatnan siya. Nang matiyak na buntis siya, kumuha siya ng papel at isinulat rito ang salitang gubata. Hindi niya alam kung bakit ganun ang ginawa niya. Basta't may bumulong sa kanyang gawin niya iyon. Palabas na siya ng kanyang silid nang bigla siyang hinablot ni Cardo. Cardo, Saan ka pupunta, ha? ano bang pakialam mo? Teka, May ano ba? pupuntang ka, di ba? Huwag mo akong hawakan. Halika, sasamahan pa kita. Cardo, ang braso ko nasasaktan ako. Kung hindi ka rin lang naman mapupunta sa akin, hindi ka dapat mapunta sa aswang na yun. Ano bang nangyayari sa'yo? Nababaliw ka na ba? Oo! Nababaliw na ako. At mas lalo akong mababaliw kapag hindi ko nakuha ang gusto ko. Cardo, ano ba? Itigil mo to. Pakawalan mo ako. Kung kinakailangan ako mismo ang magdala sa'yo kay Dario sa sarili niyang kamatayan, gagawin ko. Huwag ka lang makitang masaya sa piling ng lalaking yun. Hindi mo ako makukuha. Dahil may totoo nang nagmamay-ari ng puso ko at ng buong pagkatao ko. At si Dario yun, hindi ikaw. Ano ba? Ayos lang. Wala na rin naman akong pakialam. Hayaan mo. Magsasama kayo ng matagal doon sa impyerno. Ngayon, dadali na kita sa tamang kalalagyan ni Dario. Galit na nadiscovery ni Rogon ang biglang pagkamatay ni Digon. Inutusan niya lamang na manmanan si Dario, pero natagpuan niya lamang itong walang buhay na nakabulagta sa bukana ng kanilang kuweba. Agad niyang inutusan ang iba pa niyang alagad na dukutin pabalik si Dario sa kanilang lungga. Dito unti-unti niyang pinahirapan si Dario sa harap ng kanyang mga alagad habang ang ibang mga alagad nanunood lamang sa kanila. Isa kang traidor! Babala ito sa mga nagbabalak na gayahin si Dario! Walang kamakamag-anak, walang kumpa-kumpare. Oras na magkasala, parurusahan kita. Kahit kadugo o kalahi pa kita. Tama na. Pakiusap. Kulang pa yung kabayaran sa ginawa mong pagpatay sa isa kong tapat na alagad. Kahit pangit yun, may pakinabang yun. Si Digon, paano niya nalamang ako pumaslang sa kanya? Siguro, nagtataka ka kung paano ko nalaman ang totoo. Simple lang, tumingin ka sa likod mo. Elena! Tingnan mo pinakamamahal mo. Hayan! Magsama kayo ng lalaki mo! Puisit ka. Ikaw pa talagang nagdala sa akin rito. Elena! Ano ginagawa mo rito? Ang kaibigan ni Elena, siya ang binatang nakita kong humila sa bangkay ni Digon. Anong ginagawa niya rito? Anong kaugnayan niya kay Digon? Kawawang Dario, eto na katapusan mo! Bakit ginagawa mo ito, Cardo? Kaibigan ka na Elena. Bakit mo siya dinala rito? Oo, mahal ko si Elena. Suko hanggang langit ang pagsinta ko sa kanya. Pero mabilis nagbago ang nararamdaman ko.
Lalo na nung malaman kong nauna ka sa buhay ni Elena. Wala na akong pag-asang maangkin siya ng buong buo. Kaya nga, mas pinili kong ialay siya sa mga aswang at mamatay kaysa makita siya na masaya sa piling mo. Traitor ka, Cardo! Mas salimo ka pa sa mga aswang na naririto. Wala kang kwenta! Dario! Tumayo ka dyan! Lumaban ka! Kay ganda naman ang kwentong pag-ibig ninyong dalawa. Sayang nga lang, dahil parehas kayong nasa bingit ng kamatayan. Hindi ko alam kung sino ka at kung anong karapatan mo para gawin niya kay Dario. Isa lang ang masasabi ko. Isa kang tuwag! Sinasaktan mo siya ng walang kalaban-laban. Hindi ka marunong lumaban ng patas! Cardo! Busalan mo ang bibig ng babaeng yan. Natutuliling ang tenga ko sa kadaldalan niya. Sabi mo manahimik ka. Cardo, isa kong traitor! Rugon! Pakawalan mo si Elena. Sa akin ka gumante. Ako ang may atraso sa'yo, hindi siya. Nababaliw ka na ba? Nababaliw ka sa albularyang yan? At talagang kinalimutan mo na ang tunay mong misyon? Ang paslangin ng babaeng yan. Kaya nga kita pinahihirapan dahil sa pagtatraidor mo sa ating angkan. Kaya itong bagay sa'yo, saluhin mo ang latigong magpapahirap sa'yo! Tigil mo yan! Duguin niyo si Dario. Maawa ko pa. Yan ang nararapat sa kanya. Nangangarap na makapiling ng isang kampo ng demonyo. Ang isang langit na katulad mo, Elena, na gustong-gusto ito. Ang makita kong pinahirapan ng Daryong yan, masaya na ako. Eto pa, mamamatay ka! Pakawalan mo ako! Manood ka na lang, Elena. Dahil wala nang magagawang isang albularya katulad mo. Mahina ka na. Wala ka ng kwenta. Sobra nang hihirapan si Dario. Hindi ko na kayang tingnan pa ang ginagawa niyang pananakit sa taong mahal ko. Mananagot kayo sa akin. Matitikman niyo ang galit ng isang albularyang hinahamak niyo. Patuloy na sinasaktan ni Rigon si Dario habang hawak naman ni Cardo ang nakabusal na si Elena. Dito nagsimulang magsambit ng orasyon si Elena. Ang galit na kanyang nararamdaman dumaloy sa kanyang buong kamalayan. Kumawala ang liwanag, isang napakalakas na kapangyarihan na nagmumula sa kanyang katawan. Biglang tumilapon si Rigon, Cardo at ang mga alipores nitong nanunood lamang. Nagulat ang lahat. Hindi sila makapaniwalang tumalsik sila sa orasyong ginawa ni Elena. Nakawala rin si Elena sa pagkakatali niya. Agad niyang dinaluhan si Dario. Dario, gumising ka. Tumayo ka riyan. Tatakas na tayo. Iwanan mo na ako. Iligtas mo ang buhay mo. Wala nang halagang isama mo pa ako pagtakas. Mapapahama ka. Oras na magbalik ang malay ni Rigon. Hindi ako papayag. Sasama ka sa pagtakas sa akin. Hindi ako papayag na mawala ng amang magiging anak ko. Elena, sigurado ka ba? Hindi ka ba nagpipirula? Albularya ako. Alam ko ang pakiramdam ng nagdadalang tao. Kung duda ka, wala akong magagawa. Basta tumayo ka riyan at tatakas tayo. Pangas ka! Nagawa mo pa akong patalsikin ng ganun-ganun na lang. Mananagot ka sa akin. Ang sakit ng katawan ko. Hindi ako makakilos. Dario, talian mo. Nagkakamalay na muli si Rigon. Kailangan na nating makalayo. Hindi ako makapapayag na tumakas kayo.
pareho ko kayong ililibing ng buhay sa kuwebang ito! Ayun na siya. Dario, dapa! May malaking batong ipupukol sa atin! Mamamatay kayo! Pulbusin ang bato! Wag! Anong nangyari? Naging pulbos ang malaking bato. Nakasisilaw na liwanag. Saan nagbumula ang kapangyarihang yan? Salome! Kumilos ka! Silyuhan mo ang kuweba! Kailangan matapos ang paghari-harian ng mga aswang sa kuwebang ito! Opo, Itay! Biseta, hindi ako makakita. Hindi ako makakilos. Anong nangyayari sa akin? Lolo, Ina, Lumabas na kayo sa kuweba. Kami na lang ng lolo mo ang bahala sa mga ito. tilian mo na, Dario. Lumabas na tayo. Ang pamilya ko na ang bahala rito. Sige. Salome! Ngayon na! Gamitin mo na ang pinakamalakas na kapangyarihan ng mga albularya! Opo, Itay! Kakaibang kapangyarihan. Hindi ko na kayang matagalan. Mamili ka, aswang! Lisanin mo ang lugar na ito o malulusaw ka sa kapangyarihan namin! Tama na. Susuko na ako. Gusto ko pang mabuhay. Lilisanin ko ang nayo na ito. Hindi na ako manggugulo pa. Siguraduhin mo lang! Oras na bumalik ka sa nayo namin! Hindi ako magigimik tapusin ka! Nagpulasan ang mga aswang kasama ni Rigon. Si Cardo naman walang malay na nakabulagta sa loob ng kuweba. Pinahiga ni Elena si Dario sa kanyang kandungan. Sinubukang punasan ang malaking sugat nitong natamo sa kamay ng kanyang kapatid. Hindi nagtagal. Binuhat ni Tatay Guro si Cardo palabas ng kuweba. Habang si Apo Salome namay dinadasalan ng orasyon ang kuwebang kinalulunggaan ni Rigon. Sabay na dinuluhan ni Tatay Guro at Apo Salome ang sugatang si Dario. Ina, Lolo, paano nyo nalamang nandito kami? Pinuntahan ka namin sa inyong silid, pero wala ka. Pero nakita namin ang isinulat mo sa papel. Hindi ko alam kung bakit ko isinulat yun. Basta pakiramdam ko, mensahe yun na bagay na mangyayari sa akin. Nagising ang kapangyarihan mo nang hindi mo inaasahan, Elena. Kumusta ang kasama mo, Elena? Lolo, lubhas siyang sugatan. Hindi tumitigil ang pagdurugo sa kanyang katawan. Tulungan mo siya, Lolo. Hinang-hina na si Dario. Susubukan namin, Elena. Pero, hindi namin maipapangakong maililigtas namin siya. Pakiusap. Gawin niyo ang lahat para mabuhay siya. Hindi ko kakayaning mabuhay nang hindi ko siya kasama. Mahal na mahal ko siya, Ina. Dario. Elena. Shh! Huwag ka na magsalita. Ireserba mo ang lakas mo. Konting tiis pa. Magagamot ka na rin ng lolo ko. Ikinalulungkot ko, Elena. Gustuin ko mang gamutin si Dario. Pero hindi ko magagawa. Isa rin siyang aswang. Hindi ko basta mababali ang prinsipyo kong isang kaaway si Dario ng ating angkan. Pero Itay, Pakiusap, Lolo. Kahit para sa akin na lang, ibalato na ninyo sa akin si Dario. Ayokong mawala siya sa akin. Ayokong lumabas ang sanggol na nasa sinapupunan ko nang walang kikilalaning ama. Elena? Patawarin niyo ko. Hindi ko tuluyang magagampanan ng tungkulin ko bilang bagong albularya ng nayong ito. Pero huwag niyo namang ipagkait sa akin na mabuhay ako ng normal at kasama ang lalaking pinakamamahal ko.
Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga nangyaring ito. Lalo mo kong binigo, Elena! Itay, wala na rin naman tayong magagawa. Nandyan na yan. At isa pa, ligtas naman na si Elena. Ginawa naman ni Dario ang lahat para hindi mabalin kay Elena ang pag-atake ni Rigon sa kanya. Kaya kung meron man tayong dapat na gawin para sa kanya, ay ang pagbigyan si Elena. Hayaan na lang nating panahon ng makapagsabi kung kakayanin ni Dario na mabuhay matapos ang trahedyang ito sa kanya. Lolo, ano po? Gagamutin mo na po ba siya? Ano pa nga bang magagawa ko? Alam niyo naman hindi ko magagawang tanggihan ang tawag ng ating responsibilidad. Albularyo pa rin naman ako, manggagamot. Kaya halika na. Simulan na natin ang mga pampaampat para maampat ang sugat niya. Matapos nilang gamutin si Dario, dinala nila ito sa kanilang tahanan. Doon nila sinubukang gamutin ang pinakamahirap nitong kondisyon. May kung anong binigay si Rigon kay Dario na lalong nagpapahirap sa binata na gumaling. Kahit anong gawin niyang orasyon, halamang gamot ay di nakatutulong na bumalik ang dati nitong lakasa. Kundi pa inamin ng dalawang matandang si Cardo ang naging kakutsaba nito para pahirapan si Elena at si Dario. Hindi nila makukumpirmang nilason pala ni Rigon bago man siya hinataw ng malakas na latigo. Hindi nga nagtagal, tuluyan ang sumuko ang katawan ni Dario. Namatay ito at hindi nakayanan ang tindi ng lasong ipinainom sa kanya. Labis na nagdalamhati si Elena kahit sa kahuli-hulihang mga oras kasama niya si Dario. Pinadama niya sa binata ang tapat niyang pagmamahal. Pinalampas na lang din ng mga nakatatandang kaanak na Elena ang ginawang pagkakanulo ni Cardo kay Elena. Binalaan na lang siya na lumapit sa kanilang pamilya. Lumipas ang ilang buwan. Ang anak nila ni Dario ay naisilang na. Hindi maipagkakailang si Dario ang ama ng bata. Mula sa hugis ng mukha nito, bulas ng katawan, kay Dario nagmana ang anak nilang dalawa. Nawala man si Dario sa piling niya, nag-iwan naman ito ng isang supling. Dito na, ibinuhos ni Elena ang lahat ng kanyang pagmamahal. Katuwang ang mga taong muling nagtitiwala sa kanya. Mama? Sayang no, di ko man lang nakilala si Papa. Ang bait-bait niyo po siguro, no? Dario, sayang at hindi man lang kayo nagkakilala ng anak natin. Andito siya, si Dario Jr. Papa, saan ka man po naruroon? Sana po maayos ang kalagayan niyo. Pasensya na po kung bihira lang kaming dumalaw ni Mama dito. Marami kasing ginagawa si Mama. Promise po, lagi ko pong kukulitin si Mama na dumalaw kami dito sa puntod mo. Dario, miss na kita. Pero kahit na nawala ka, nag-iwan ka sa akin ng isang napakagandang alaala. Ang ikinatatakot ko lang, kapag dumating na ang oras at lumabas na ang kanyang mga kakayahan bilang isang aswang. Pero ipinapangako ko sa iyo, gagawin namin ang lahat para maturuan siya ng tama. Mama! Mama, kamay ko! Junior, anong nangyayari? Bakit ang gaspang ng kamay ko, Mama? Hindi! Ano nangyayari? Mama! Ay, Diyos ko!
Dario, ang anak natin. Lumalabas na ang mga sinyalis. Hindi, tulungan mo ko. Anong gagawin ko? Ayoko nito! Dario! Ano na?